Mainit na sinalubong si Pope Francis sa kanyang pagbisita sa UST para sa kanyang meeting with the youth. Dito isang hamon ang iniwan ng Santo Papa sa libu-libong kabataan na dumalo. At narito ang report. Pasado alas 9 ng umaga, dumating sa University of Santo Tomas si Pope Francis para sa kanyang meeting with religious leaders and the youth. Tulad ng tradisyonal na ginagawa ng mga unang saltang freshmen ng universidad, pumasok ang Santo Papa sa Arc of the Centuries. Dito rin niya nakausap ang leader mula sa iba't ibang relihiyon na ginawa rin ng Santo Papa sa Sri Lanka. Patunay na nagiging tulay ang ating Santo Papa sa pagkakaisa ng iba't ibang pananampalataya. Kasunod nito, umikot na si Pope Francis sa universidad. Ilang batang iniabot sa Santo Papa para mabasbasan. Sa UST Grandstand and Football Field, mainit na sumalubong kay Pope Francis ang hindi bababa sa 24,000 kabataan. Pero wala na marahil mas papalad pa kaysa sa dalawang batang ito na ibinahagi ang kanilang karanasan sa Santo Papa. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata, at bakit kaunti lang ang mga tao tumutulong sa amin? Matapos magsalita, mahigpit silang yumakap kay Pope Francis. Mahal po siya yung tatay ko. Kasi po wala na po yung tatay ko eh. Naramdaman ko kagad yung pag-asa sa kanyang kapayapaan na nanggagaling sa kanya. Malaman at makabuluhan ang mensahe ng Santo Papa sa mga kabataan. Payo niya sa kanila, matutong umiyak para sa kanilang kapwa. And the response that we can make today is aprender a llorar. let us learn, really learn how to weep. Nagsalita rin sa harap ng Papa si Ricky Maclor, isang volunteer sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda, at Leandro Santos, civil law student ng UST. Sa pagtatapos ng meeting with the youth, game na nakisali si Pope Francis sa pag-awit ng kabataan. Para sa unang balita, Isa Reyes reporting.